Hindi man lang nila mahanap ang sanhi ng sakit. Ano pa ang silbi ninyo? Naku, ang masamang enerhiya ni Papa ay lumalaki. Delikado ito kung magpapatuloy. Papa, huwag kang mag-alala. Kaya kong gamutin ang sakit ni Lola sa tuhod. Hindi siya may sakit. May gasya. Lola, alam mo ba kung sino ang naglagay ng gu? Hindi ko alam, pero nararamdaman ko. Nandito lang siya sa bahay na ito. Sino kaya? Kaya mo bang tanggalin ng gu? Naman, Papa, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sige. Basta may ligtas mo si Lola. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Nahanap ko. Ang gu ay nasa pulseras na ito. Kapag natanggal lang ang pulseras, ayos na ang lahat. Anong ginagawa ninyo? Saan galing ang pulubi na yan? Nagnanakaw pa sa bahay namin. Alam mo ba kung anong lugar to? Ha? Ako ang nagpakuha sa kanya. May problema ka. Amy, aba. Nakipagsabuatan ka pa sa pulubi na yan. Para nakawin ang gamit ng lola mo. Talagang lumaki sa probinsya. No? Walang modo. Subukan mong ulitin yan. Amy, bakit? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit bago mamatay si Lolo, ikaw pa ang ipinatawag niya? Ikaw na malas na walang gustong kumupo. Noong bata ka, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Ngayon, pagdating mo pa lang, gusto mo nang patayin ang lola mo, ha? Manahimik ka. Ma, ayos ka lang ba? Ay naku, ito ang binili ko para kay nanay. Isang Imperial Green na pulseras. Aba, ikaw na bata ka. Hindi ka lang nagnakaw. Sinira mo pa ang pulseras ko. Hindi ako. Binangga ako ng tiyo na yan. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pulseras na yan? Hindi ito mabibili ng pera. Kahit ibenta ka pa, hindi pa rin sapat sa isang bahagi lang ng halaga nito. Ikaw na bata ka. May masamang balak ka. Ikaw mismo ang gumawa. Tapos ibibintang mo pa sa anak ko. Tingnan mo kung paano kita didisiplinahin. Subukan ninyong galawin siya. Shenjuan, sinaktan mo si nanay kanina. Hindi pa tayo tapos doon. Ngayon, susubukan mo pa akong saktan? Ano ba yung ingay na yan? Alam ko na, ang puso ni Shifu, ang pinakamabuti. Shifu, muli akong nagkamaling salita. Nurse, masakit ang dibdib ko. Sobrang hindi comfortable sa dibdib. Anong nangyari? Ang puso na ito, parang nagsasayaw sa loob. Alam ko na. Nurse Ed, sakit na lagi ang puso ni Shifu. Sira na ang puso. Malapit nang mamatay. Grabe, tatawag ako ng doktor. Ayos na ang puso ko. Hindi na masakit. Kanina lang yon. Hindi ospital ito para sa paglalaro nyo lang. Hindi pwedeng maging biro ang ganito. Hindi dapat magbiro. Pasensya na, pasensya na. Alam mo ngayon, ang YNCA-FSU ay lalo pang lumalakas. Pasensya na, Shifu. Nalikot na naman ako. Mula ngayon, hindi na pwedeng basta-basta magpupuri. Kung sino ang pupurihin mo, siya ang mapapahamak. Desisyon ni Shifu. Bibigyan kita ng espesyal na lahing dugo. Maghahanap ng tatay. Hanap ng tatay. Ay, Kanino kang bata ito? Nasaan ang magulang? tatay. Paano siya magiging siya? Tapos na tayo. Xiao Yu, bilang Shifu mo, hindi na kita matutulungan. Magtiis ka na sa sarili mong kapalaran. Bakit ka nakahiga sa harap ng kotse? Gusto mo bang magpanggap na mabundol? Alam mo ba kung kaninong kotse to? Saya na nga, bigyan mo siya ng konting pera. Huwag na mag-abala. Opo, Yishen. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Huwag kang humarang dito. Ayaw kong pera. Gusto kong tatay. Saya na nga, bakit ako abutin dito? Sayang ang oras ko sa isang bata. Wolf tatay. Dito kami sasakay pawi. Ang ganda at bagong kotse na to. Hindi pa ako nakasakay sa ganitong gandang kotse. Ano nung nangyayari? Hindi mo na kaya magmaneho ng maayos, no? Pasensya na, Yishen. Bababa muna ako at titingnan. Pasensya na, Yishen. Pinagawa ko lang ang kotse noong nakaraang linggo. Ewan ko bakit sira na naman. Di mo nga kayang ayusin ang kotse. Ayaw mo na bang mabuhay? Tatay, ikaw ba ang sumundo sa akin? Hindi ako tatay mo. Huwag mo na akong tawaging ganyan. Pinadala ka ba ng taong iyon? May ginawang trick ba sila sa kotse? Bakit hindi kita pwedeng tawaging tatay? Maraming pakinabang kung magiging tatay mo ako.
Kaya kong hulaan ang mga mangyayari. Huwag mong gawin yang wala namang saysay. Nagpapanggap ka namang huhula. Hindi ako naniniwala sa ganyang bagay. Tatay, delikado. Delikado si Tanaynay. Ano? Nasa critical na kondisyon si Lola. Ang kotse na to ay pag-aari ni Ishen. Tatay, pwede mong sakyan to. Ano ba yang biro mo? Pinapapasakay mo ba ako nito? AMM. Anong nangyari, tatay? Sa bilis na ito, hindi tayo uwi bago magdilim. Sabi ni tatay, ako ang dapat pumunta. Ang bagal ng kotse, parang pagong. Hindi ito mas mabilis kaysa eroplano. Wala ka namang sinasabi, obvious na yan. Tatay, subukan mo muli. Anong klaseng mahiwaga yan? Hindi nila makita ang sanhi ng sakit. Anong silbi mo? Ay naku, tumitindi ang shaki ni tatay. Delikado to kung magpapatuloy. Tatay, huwag kang mag-alala. Kaya kung pagalingin ang sakit ni Great Grandma. Hindi siya may sakit, kundi may inilagay na go sa kanya. Nahanap na. Nasa peacock bracelet na ito ang go. Basta alisin ang bracelet. Ayos na siya. Anong ginagawa ninyo rito? Saan nanggaling ang batang pulubi na to? Nagnakaw pa at napunta sa bahay namin. Alam mo ba kung anong lugar ito? Sinabihan ko siyang tanggalin ito. May reklamo ka? Emmy, si Jenna nga. Dahil nakipagsabuatan ka sa batang pulubi na to, nagnakaw kayo sa gamit ng lola mo. Agabaryo talaga ang dating mo, Kitty. Walang asal. Kung may lakas ng loob ka, sabihin mo ulit. Emmy. Ano? Mali ba ang sinabi ko? Hindi ko talaga maintindihan. Bago mamatay ang matandang Ginoo, bakit niya tinawag ka rito? Ikaw, hindi ka na kailangan na siya sing. Noong bata ka, namatay ang nanay mo dahil sa'yo. Paano naman yun? Akaalis lang niya tapos papatayin na naman ang lola mo. Tumahimik ka diyan. Rebelde. Naangahas mong harapin ang iyong ina. Ay, ayoko nang mabuhay. Kinyushan, ang panganay mong anak hinampas ako. Ikaw, Mama, ang kite mo naman, bata. Walang paggalang sa nakatatanda. Naangahas mong hampasin ang iyong ina. Tingnan mo, papapagalitan kita ngayon. Naresto mo ang tatay mo. Babaliktad ka ba ng autoridad? Ina ko. Patay na ang ina ko noon pa. Isang babaeng kumakain at nakatira lang sa shen namin. Sumisira pa ng pamilya ng iba. Gagawin niyang ina ko? Karapat dapat siya? Ikaw, Tatay, tingnan mo. Nailabas ko na ang pulserang iyon. mula saan ka naman lumitaw? Mukhang pulubi ang bata. Dinala siya ni Shenjuan. Sila nga, nandyan sila para magnakaw ng gamit ng mama namin. Ayos lang. Ang kite talaga ng bata na to. Buhay pa ang lola, pero agad pinag-isipan na ang pera niya. Tingnan mo ngayon. Papatayin kita ngayon. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Hindi kami nagnakaw ang tatay ko. Nilagyan ko ang pulseras na to. Kapag suot ni Tanaynay, mamamatay siya. Umalis ka na, o babarilin pa kita kasama niya. Hindi ako natatakot sa iyo. Tatay, huwag kang mag-alala. Alagaan kita. Ang maliit na bunga nga pala, ang tigas ha. Tingin ko, susubukan natin. Ikaw ba ang matigas? O ang nasa kamay ko ang matigas? Sige nga. Ayos lang ang braso ni Lolo, sigurado. Kayang iangat ng mataas. May lakas pa siya. Ngayon lang niya nalaman, magmamakaawa na. Huli na. Ako. Aray, ang kamay ko. Bakit biglang? Wala nang puwersa ang kamay ko. atay, ano po nangyayari? Umupo ka muna, umupo ka. Anong nangyari? Wala naman. Baka naabala lang siya ng hayop na yan. Magpahinga lang sandali, gagaling din. Tandaan ko, ikaw na yata ang nagbigay ng pulseras kay Lola. Ibinigay mo yun kay Lola, di ba? Kung may multo talaga ang pulseras na to. Hindi kita pababayaan. Si Shen Juan ay malupit at walang awa. Kung malalaman niya na ako ang nag-ikot sa bracelet, baka hindi na siya pumabor sa aking pagmamana ng kumpanya. Mama, Kakatapos mo lang ba? Ay naku, ito ang binili ko para sa ating ina. Napakahusay na Imperial Green ito. Ay sus, maliit na ulupong ka. Hindi ka makakakawa. Sinira mo ang bracelet ko. Hindi ako. Yung pong lalaking yun ang bumangga sa akin. Alam mo ba kung gaano kamahal ang bracelet na yan? Napakahalaga nito. Kahit ibenta ka pa nila, hindi pa abot sa 1 sentimo nito. Napakasama ng intensyon mo, maliit na isa. Ikaw ang may gawa niyan. At sinusubukan mong itapon ang sisi sa anak ko. Tingnan mo kung paano kita pagsasabihan. tinginin natin sino ang maglakas loob na galawin siya. Shen Juan, kakatapos mo lang hampasin si Mama. Hindi pa kita napapanagos sa utang na yan. At heto ka, nagmamagaling na parang wala nang nangyari. Anong gulo pa ang kailangan?
Hindi pa ako patay. Nanay, gumising ka na. Ikaw ba'y? Nanay. Nakita mo, gumising ka rin sa wakas. Napakabahala ko sa'yo. Mabuting bata. Huwag nang umiyak ha. Ayos na ang matandang ginang Shen ngayon. Kapag lubos nang gumaling ang lola, ay ipapagkasal na kita kay Shen Juan. Lola. Ayaw kong pakasal sa GNG Su. Ayaw mo siyang pakasalan. Dapat may dahilan ka diyan. Lola. Hindi ba tinanong ninyo kung sino siya kanina? Siya ang aking anak na babae. Siya rin po ang inyong apot-apo. Apot-apo. Mula bata pa ako, ikaw po ang nagpalaki sa akin sa bahaying Shen. Kahit na may anak si Shen Juan, akayin ko siya, at alagaan parang sarili ko ring anak. Pero, mahina pa po ang inyong kalagayan. Mas mabuting pag-usapan na lang ito kapag gumaling na kayo. Sig. Hindi nga nasayang ang pagmamahal ko sa'yo. Agod na rin ako. Lumabas na kayong lahat. Ang ingay naman. Paano ako makakatulog niyan? Hindi pwede yan. Dapat kong tingnan. Masamang lalaki yan. Kanyang sinadyang masira ang pulseras kaninang hapon. At ngayon, pinagmumura pa ang tanay-nay. Tignan niyo kung paano ko kayo akayin. Ang laking kama na to, siguradong maganda ang kalidad. Hindi ito basta-basta mababasag. Anong nangyari sa kama na to? Anong kaganapan? Bakit gumuho ang kama? Napakasamang kapalaran. Anong kalokohan ginagawa mo dito na palihim? Anong gagawin natin? May paparating. Mabilis magtago kayo. Saan ako magtatago? Ito. Ito. Ako. Umalis ka na. Oh. Sabi ko nga, bakit ka? Nagatagal ka pa sa bahay namin. Nagnakaw ka nga kanina, di natuloy. Gayon gabi, nandito ka na naman para magnakaw. Sagot. Baka yon ang syasing na nagpapagalaw sa'yo. Siya ba ang nag-utos sa'yo? Hindi naman. Huwag mong siraan kami, aking tatay at ako. Umaalog ka pa ng kapansinan? Hindi ka iyak hanggat di mo nakikita ang kabaong, di ba? Ngayon bibigyan kita ng leksyon. Tara. Bitawan mo ang bata. Ang anak mong babae, ninakaw maghating gabi. Nahuli ko siya. Paano nangyari yan? Muli ka na namang gustong ipagtanggol siya. Siya ang anak ko. Kung gusto niyang kunin ang mga bagay na Shen, kukunin niya. Anong karapatan mong husgahan siya? Ikaw, Naku, bakit gumugulo kayo ng gabing-gabi? Hindi ba pwedeng makatulog ng maayos? Gusto kong matulog, pero mengay sa itaas ng bahay. Kaya lumapit ako at tiningnan. Kasabay ko ring nakita, si Kintiangki at si Siwan, na nag-away sa kama. Ano? Matandang ginang Shen. Bakit ka nandito ng ganoon na gabi? May kailangan ka ba sa akin? Bakit gumuho ang iyong kama? Ikaw lang ba ang nasa kwartong ito? Matandang ginang Shen, maayos naman akong natutulog. Bakit gumuho ang kama? Siguro mababa ang kalidad ng kama nito. Ito ang kwarto ko. Sino pa naman ang nandito bukod sa akin? Ang linis ng kwarto ni Tia. Ganyang kalinis na kwarto. Walang daga sa balkonahe siguro? Saan nanggaling ang daga na yan? Diyos ko, Kintiangki. Umalis ka. Alisin mo sa pamilya ng Shen ang walang utang na loob na ito. Huwag mo na siyang tingnan ng kahit isang tingin pa. Masisira ang paningin ko. Tanay-nay. Nagkamali ako. Hindi talaga gustong gawin ni Tanay-nay ito. Siya. Si Suwan Yui ang nag-akit sa akin. Kintiangki, malinaw naman. Manahimik ka. Kung gusto mong maging bagong misis ng pamilya Shen, kailangan mo akong tulungan. Sabihin mo, bakit mo ako nilagyan ng gamot? Wala akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako sinaktan? Tanay-nay. Alam ko, nagkamali ako. Hindi ko dapat nilagyan ng gamot si Kintiangki. Dahil kay Shen Juan lahat, siya ang nagkaanak kahit hindi kasal. Hindi ko ito metis. Kaya nga. Tanay-nay. Naligaw lang akong isip. Pakiusap po,
Patawarin mo ako. Huwag mo akong paalisin, ha? Matandang ginang Shen. Si Suwanye ay nakilala mo mula pagkabata. Hindi mo siya hahayaan. Hayaan siyang manatili sa lansangan. Ang insidenteng ito, unang nagkamali si Shen Juan. Tingnan ninyo. Tama na. Kung sinama mo na si Qin Tianqi. Sa tingin ko, kanselahin na ang kasunduan sa pag-aasawa. Sa taunang pagpupulong ng kumpanya ngayong taon, iai-anunsyo ko ng lantaran na si Shen Juan ang magmamana ng kumpanya. Hindi pwede. Kailangan ko itong alisin, ang maliit na iyan. Hindi natin pwedeng iwan siya sa pamilya Shen. Sirain niya ang plano natin. Tingnan ang kapalaran, magpapatingin. Kung hindi tumama, wala kang babayaran. Dumaan lang, huwag palampasin. Ito na siya. Huwag mong husgahan dahil bata pa. Alagang eksperto siya. Ang asawa ko, nakikipaglaro sa isang yong babae. Siya ang nagpatunay nito sa akin. Totoo nga. Sige, ibibigay ko sa iyo ang 100,000. Halika sa bahay ko para tanggalin ang masamang espiritu. Ituro mo ang daan. Tatay, tingnan mo ang gandang bulaklak. Lumayas ka. Huwag mo akong istorbohin. Hindi maganda. Ito ay blood siya aray. Delikado si tatay. Apektado si tatayng ritual. Nagnangalit siya, hindi mapakali. Mukhang hindi siya susunod kung susubukan kong gamutin. May idea na ako. Sobrang sakit ni tatay. Ayaw niyang matulog kahit kaunti. Ito ang blood siya aray. Kailangan ng dugo para tuluyang mabuwag ito. Bakit natutulog ang batang ito rito? Xiao Yuyu. Wala na siyang hininga. Bilisan. Tumawag kayo ng pinakamahusay na doktor sa lungsod. Agad, ngayon din. Sandali. Sama na ninyo rito ang shifu ni Ouyao Yuyu. May 10 minuto kayo. Gusto kong makita siyang dumating. Hindi pwedeng Totu. Ang swerte naman. Paano napunta rito sa bahay ni Shen? Ano ka pa nakatayo diyan? Umalis ka at gawin mo ang seremonya. O sige, Saj. Anong nangyari, Master? May maruming bagay talaga sa aming bahay. Hindi maganda. Delikado si Xiao Yuyu. Master, hindi mo patapos ang ginagawang ritual. Saan ka pupunta? Huwag kang matakot, Ouyao Yuyu. Hindi ka papabayaan ni tatay. Xiao Yuyu, dumating na ang shifu. Ikaw ba ang shifu ni Ouyao Yuyu? Mabilis. Bakit hindi pa rin siya bumabangon? Dahil sa iyo naman ito. Gumamit si Xiao Yuyu ng kanyang buhay na dugo para ibreak ang aray. Napasok siyang Shaki. Na-trigger ang proteksyon ng katawan. Ngayon, pumasok na siya sa estado ng pagpapahinga. Kung dahil sa akin ito, sabihin mo na ngayon, paano natin mapapabalik si Ouyao Yuyu? Kailangan taong may napakagandang kapalaran. Nakusang maglilipat ng kanyang ki para ma-neutralize ang Shaki niya. Dapat magmadali tayo. Kung hindi mawawala na ang sansa ni Xiao Yuyu. Anuman ang halaga, ibibigay ko. Sabihin mo lang, nasaan ang taong iyon? Hindi ba sinabi ko na? May naghahandang kandidato na. Si Qin Tianqi. Madalas siyang gumawa ng kabutihan. Isang kilalang mabuting tao sa malayo't malapit. Isang malaking mabuting tao. Imposible. Si Qin Tianqi, para bang mahinahon. Pero sa loob ay mas malupit pa kaysa sa akin. Hindi niya ako tutulungan na iligtas ang bata. Nagsiselos ka lang dahil maganda ang kapalaran niya, di ba? Gagawa siya ng kabutihan, sabi mo? Madali lang. Sabihin mo sa kanya na magdonete ng 50 milyong piso sa charity. Gayon din, agad-agad. Ikaw mismo ay may syaksing na pumasok sa katawan. Ngayon mag-donate. Hindi na makakatulong. Pagtibayin mo ang buong kumpanya. Sa aking pangalan, lumabas ka at gumawa ng mabuti. Mag-ipon ng kabutihan. Mag-ipon ng kapalaran.
anak. Tatay, Salamat po, salamat po. Hindi pwede. Shen Juan, huli na. Tingnan mo itong Sheng Sifu. Kapag ito'y tuluyak na padilim, mamatay si Xiao Yuyu. Tayo na. Saan tayo pupunta? Ngayon pa ba gagawang mabuti? Huli na. Hanapin si Qin Tianqi. Ang tinutukoy mong si Shen Juan. Patay na ba talaga siya? May Shaki na pumasok sa katawan. Ayon sa sinabi mo, tiyak hindi na siya mabubuhay. Hindi pala siya namatay. Kuya, hinahanap mo ako. Mukhang interesado ka nga. Sinapian ng Shaki si Xiao Yuyu. Nasa panganib ang kanyang buhay. Maganda ang iyong kapalaran. Kung kusang loob mong ipapasa ang kaunting kapalaran sa kanya, maliligtas siya. Kaya pala ligtas si Shen Juan. Siya pala ang batang iyan. Iniligtas niya siya. Magbibigay ako ng kapalaran ng kusang loob. Pangarap lang yan. Pangarap lang. Napakahirap kong nakamit ito. Kakaunting swerte lang ang nakuha ko. Paano ko naman ito ibibigay sa inyo? Halika, tulungan mo akong iligtas ang tao. Kuya. Yung sinasabing mga kapalaran, lahat yan pawang walang katotohanan. Ang babaeng yan, maliwanag na hindi naman talaga siya. Alam kung saan nanggagaling, isang manloloko lang sa lansangan. Sa tingin ko, nasa pera lang ang pakay niya. Nagsasalita lang ng walang kwenta rito. Huwag naman kayong magpapaniwala agad. Mukhang hindi nagkamali si Shen Juan. Hindi tutulong sa atin si Qin Tianqi. Kilala siyang malaking mabuting tao sa labas. Ngunit iba pala sa likod ng mga eksena. Sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Wala namang masyado. Kailangan lang, kuya, ibigay mo sa akin ang kontrol ng kumpanya. Iyon lang, sapat na. Ikaw. Ikaw talaga ay isang mabangis na tusong tao. Isang taong sumasagad pa sa pagbagsak ng iba. Kuya, mas mahalaga ba ang kumpanya? O ang anak? Ano ang gagawin natin? Mabilis na, malapit na maubusan tayong oras. Sige. Sang-ayon ako. Shen Juan, hindi ko akalain. Gagawin niya iyon para kay Xiao Yuyu. Sigurado ka ba? May save ba talaga si Unyaw Yuyu? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Anong nangyayari? Ang tugtugin ng kapalaran niya malinaw na napakabuti. Bakit nag-detect ang kompasong? Isang pahiwatig ng masamang enerhiya. Hindi maganda. Huwag pumirma. May problema ang kanyang kapalaran. Qin Tianqi, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang kusilyo. Ibaba mo. Gusto mong mabuhay ang anak mong minamahal, di ba? Pumirma ka ng maayos at ibigay mo ang kumpanya sa akin. Tumigil ka, pumirma ka na. Pipirmahin ko. Huwag mo siyang saktan. Kunin mo na. Susupluhin ko. Tigilan ninyo ang pag-aaway. Baka hindi na mailigtas si Xiao Yuyu. Shen Juan. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ba'y Shetsing? Ah, kakakilalang ama mo lang, ilang araw pa lang. Ngayon mamamatay na siya. Kahit sinong lalapit sa'yo, magkakaroon din ng ganitong kapalaran. Tandaan mo yan. Balang araw mapupunta sa akin ng kumpanya. Wala nang magawa. Hindi na magising si Xiao Yuyu. Tatay, Sifu, bakit kayong umiyak? Xiao Yuyu, gising ka na. Uyao Yuyu, ayos ka lang ba? May nasasaktan ka ba? Lumayo ka. Gumising si Xiao Yuyu. Dapat ako muna ang yakap mo. Xiao Yuyu, akala ko talaga, hindi ka na magigising. Natakot ako. Sifu, kailan ka dumating? Parang nakatulog ako. Napanaginipan ko si tatay. Si tatay lang ba ang napanaginipan mo?
Hindi mo ba ako napanaginipan? Walang puso ka. Anong ginagawa mo sa harap ng bata? Huwag kang gumalaw. Kumikina ang dibdib mo. Ang tatak na ito, parang nakita ko na to dati. Ito ay kapareho ng marka sa likod ni Xiao Yuyu. Eksaktong pareho. Talaga nga, eksaktong perhong pekas ko. Kanina dugo mo yon. Tumulo sa sugat ni Xiao Yuyu. Kaya siya gumising. Hindi akalain. Ikaw ay may shaksing. Pero ang dugo mo, may kakayahang maglinis purify. Xiao Yuyu, ang swerte mo naman. Shifu, lalagyan kita ng isang mangkok ng pasit mismo ng Shifu. Sige ba? Nabitin ako. Muli, magluluto na naman si Shifi. Anong ibig mong sabihin dyan? Inaakalang inaalipusta mo ang nilutong Shifu? Hindi masarap ba? Hindi. Miss na miss ko na ang luto ni Shifi. Ayun, mas okay na yun. Sige, gagawa na ang Shifu para sa'yo. Maghintay kayo. Narito na ang pansit. Wow! Xiao Yuyu, tikman mo na. Sabihin mo kung masarap. Karaniwan, sino ba ang magtatangging hindi masarap ang luto ni Shifu? Kaya niyang guluhin ang buong bahay. Pero ang lasa nito, tikman ko lang, mabubulunan ako. Tatay sigurado hindi rin kakain nito. Hindi naman masama. Iyan sabi ko na. Ang aking galing sa pagluluto. Kung ganito ka masamang pansit, sinabi pa ni tatay na okay. Baka gusto rin pala ni tata si Shifu? Shifu, nang magising ako kanina, nakita kitang yakap ng mahigpit si tatay. Gusto mo ba si tatay ko? Hindi naman ako. Hindi ba? Unahin kong linisin ang kusina. May kaunting kailangan pa akong ayusin. Lalabas muna ako sandali. Tatay, kanina niyakap mo na naman si Shifu. Baka gusto mo rin si Shifu? Bigla kong naalala may kailangan pa pala ako. Tingnan mo na lang ang TE para sa akin. Shenjuan. Buhay pa siya. Ang Shatsing. Ang tigas talaga ng kapalaran niya. Hindi kinapatay siya ng Blood Shaarai. Ngunit yung nakakainis na bata. Ang ginawang kapalit na namatay. Hindi mo ba kinainisan yung maliit na yun? Patay na siya. Hindi ba ito swak sa plano mo? Ako ang gusto kong mamatay ay si Shenjuan. Ilang kaon na rin. At palagi kang tumutulong sa akin. Sinabi mong ililipat mo ang kanyang kapalaran sa akin. Ikaw mismo ang nagsabi. Kapag natapos ang Blood Shaarai, sigurado kang matatanggal ang kanyang buhay ng buo. Ngayon naman, hindi lang siya hindi namatay. Malapit na rin siyang maging tagapagmana ng kumpanya. Ano pang ginagarami mo? Makukumpleto na ang malaking ritual. Kakailanganin nito ang malaking bahagi ng aking kapangyarihan. O kaya, maghanap ka pa ng ilang tao para gawing pagkain ng dugo para sa akin. Matitiyak ko, magkakamit ka na ninanais. Kintiangki, si Shenjuan para kay Huyo Yu, ang mag-Shifu at disipula nila. Gagawin nilang paalisin ako sa pamilya Shen. Kung nalaman mo na ang aming lihim, huwag mong asahang makakalabas ka rito ng buhay. Anong kles kang nilalang? Huwag kang lumapit. Kakasabi mo lang. Buhay pa si Xiao Yuyu. Buhay pa siya. Kintiangki, huwag mo akong patayin. Pinapangako ko, hindi ko isisiwalat ang nangyari rito. Hindi ko sasabihin sa iba. Sumpa. Pero naniniwala lang ako. Sa bibig ng patay, mahal. Kintiangki. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag mo akong patayin. Noong nakaraan, sa bahay ni Tanaynay, tinulungan din kitang makalabas. Maniwala ka sa akin. Nasa panig mo ako. Kintiangki. Tumayo ka sa panig ko. Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi dahil, ikaw ang fiance ni Shenjuan. Hindi talaga posibleng, mainteresado ako sa'yo. Handa kang gawin ang lahat para sa akin, di ba? Binigyan kita ng pagkakataon. Ang katawan mo, gamitin mo.
Nagawa ko na lahat ng ipinangako ko. Ngayon, panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Bukas ang taunang pulong ng kumpanya. Huwag hayaan si Shen Juan magmana ng kumpanya. Ayusin ko na ngayon. Aba, medyo guwapo nga. Sayang naman. Kailangan kang mamatay. Ano ang ginagawa mo? Ikaw ang magsabi. Anong ginagawa natin dito? Sinasamantala mo ang kanyang kahinaan. Sinabi na niya na ayaw na niya sa'yo. At ginagawa mo pa rin yan? Bumaba ka na sa kanya. Kung may tapang ka, sumama ka rin. Ako. Saan nanggagaling ang lakas ng babaeng to? Kanina parang mahina ka pa naman. Isang hapon lang na wala ka. Arang nagbago ka ng buong pagkatao. Naku, maliit na babae. Ang daming lalaki sa mundo na yan. Bakit mo pa kailangang agayin sa akin itong isa? Ay, tatay, sobra na ang ininom mo. Tita, napakalapit mo naman sa tatay. Huwag mong hayang magdumi siya sa'yo. Nakakadiri naman. Tita, meron ka ng kintiangki. Bakit ka pa dumikit sa tatay ko? Ang hiya mo naman. Tita, umalis ka na. Huwag mong amugin si tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Ang baho-baho mo naman. Lumayas ka na. Tatay, pinapasundo mong gayong hapon. Ang dami mong magandang damit na ipinadala sa bahay. Hindi alam ni Vu. Para sa party noon taong nakaraan. Alin ang isusot ko? Tatay, tulungan mo ako pumili ha? Tatay, sobra ang ininom mo. Masakit ang ulo ko ngayon. Papasamahan ka sana ni Shifu para magpatingin. Inilian ko na siyang maraming damit. Ewan ko ba anong gisingan mo? Bakit mo pa ipinadala sa akin ng ganito karami? Wala na naman akong pagkakataon magsuot. Buks ng taon, kulang pa ako ng dance partner. Pwede ba? Huwag kang magsuka sa akin ha. Mapapagaan ko ang pakiramdam ni tatay. Masakit ang ulo ni tatay ngayon. Gusto niyang magsuka. Hindi siya pwedeng sumama pumiling damit sa akin. Biglang bumuti. Parang puno ako ng lakas. Uyaw yuyu, tara na. Pupunta tayo pumili ng damit. YNCF Su. Siya pala ang matandang ninuno ng pamilyang Hua. Gu Xuanwu, sapagkat itinago ka namin ng matagal. Hindi ko inakala na ikaw mismo ang ihahandog sa amin. Patayin lang ang Xiao Yuyu. Maalis ang aking selyo. Bakit hindi si matandang ginang Shen? Maligayang pagdating sa lahat ng bisita. Salamat sa pagdalo sa taunang pulong ng Shen Group. Matandang ginang Shen ay matanda na, kaya hindi siya makadalong gayon. Nagpapadala ako ng kautusan mula kay matandang ginang Shen. Gayon, ang pamilya Shen. Ipinamamana kay apo ng matandang ginang Shen. Tatay, tatay, dumarating na si Yoyoy. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Biglang nagkaroon ng stroke ang pasyente. Maaaring nasa vegetative state siya ngayon. Malamang hindi na siya magigising. At pati na ang buong katawan niya. Nagpapakita ng pagkasira ng mga organo. Mga 3 buwan na lang ang natitira, siguro. Ihanda na ninyo ang mga huling bagay. Nagsisinungaling ka. Hindi naman pantalang si tatay ko. Hindi siya mamamatay. Gising din siya, sigurado ako. Ikaw ba ang nanay ng bata? Subukan mong pakalmahin ang bata. Shifu, kumusta na si tatay? Walang katakataka na nahimatay siya. Ngayon na to, nanakaw ang buong kiyon niya.
Wala nang natira. Ngayong pagkakataon. Baka kahit ako at ikaw, hindi na namin siya maililigtas. Paano naman kami ngayon? Sinubukan ko na. Hindi kumigising si tatay kahit anong gawin ko. Sifi, ayoko na mamatay si tatay. Mag-isip ka ng paraan, pakiusap. Sarge, huwag kang matakot. Maghahanap akong paraan. Tatanggapin ko si Master na naglalakbay. Malalim ang kanyang kaalaman sa daan. Baka may pag-asa pa para kay tatay. Safe. Sifi, madali ka, hanapin mo agad ang master. Mananatili lang ako dito at bantayan si tatay. Sarge. Xiao Yuyu, bago ako bumalik, huwag mong gamitin muli ang YNCA Su para pilitin baguhin ang kapalaran. Maari kang masaktan pabalik. Narinig mo ba? Sige, alis na ako ngayon. Hindi ako ang swerte ni tatay. Dahil niya ako nakilala, kaya siya nagkaroon ng malas. Kailangang iligtas ko si tatay. Kung minsan hindi sapat, babasahin kong 100 beses, 1,000 beses, hanggang magising si tatay. Malubha ang karamdaman ni tatay. Hindi siya magigising. 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 Qiao Yuyu. Qiao Yuyu. Ang init naman niya. Doktor. Anong nangyayari? Bakit di siya makainom? Xiao Yuyu, tatawag ako. Gising ka na. Beauty! Hindi na malulungkot si Xiao Yuyu. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo inalagaan si Unyaw Yuyu? Mataas pa rin ang lagnat niya. Sabi ng doktor, nagdasal siya para sa'yo buong gabi. Ano? Kung hindi para iligtas ka, bakit ko siya iwan mag-isa? Sinabihan ko na siya, huwag gagamitin ang sarili niyang lakas, huwag pilitin na gisingin ka. Pero ginawa pa rin niya. Ano nang gagawin natin ngayon? Paano natin mapapagising si Unyaw Yuyu? Ginamit ni Xiao Yuyu ang sarili niya, nilakas ang loob at ginamit niya ang YNCA Su. Ngayon, naulit pala iyon ng isang aray at pinisala siya. Kung gusto natin siyang iligtas, kailangan sirain ang ritual aray. Saan nanggaling ang aray? Alis na ako ngayon para sirain yan. Kung alam ko lang, di na ako mag-aksaya pa ng oras dito kausap ka. Ang aray na ito, tiyak may koneksyon kay Qin Chanqi. Nang malan kang malay sa salusalo, ihinatod na niya ang mga tao para habulin tayo. At saka, ang maasalamangka ko, wala ring epekto laban sa kanila. Sige. Hahanapin ko na ang bastos na yon ngayon din. Lola, tingnan niyo to. Ano to? Lola, ito ay ulat ng kumpanya natin, particular sa operasyon ng charity shelter. Ay, ang charity shelter. Tingnan niyo po. Dito, tingnan nyo ang mga Narito detalye. po ang ulat. Sa pamilya natin, kailan ba nagkaroon ng negosyong ganito? Inay, ito nga ang proyekto ni Chanqi, na pinapatakaran niya ngayon. Layunin nito na tumulong sa mga walang tahanan at pulubi. Sa tingin niyo po, gusto niyo bang ipasa sa kanya ang mas maraming responsibilidad sa kumpanya? Tama po, matandang ginang Shen. Alam niyo po, si Shen Juan ay mahina pa ang katawan. Kaya sa palagay ko, mas mainam na magpagaling muna siya ng maayos. Kung ganoon, ang mga bagay sa kumpanya ay maaari ng pamahalaan muna ni Chanqi. Lagdaan niyo muna ito. Para naman, maipaliwanag ni Chanqi sa mga shareholder at mabigyan sila ng sagot. Qin Chanqi. Bakit gising ka na? Mabuti nagising na, mabuti nagising na. Hayaang tingnan ni Lola ng maayos. Kuya, gising ka na? Shen Juan, anong ginagawa mo? Magsalita ka na, Agaran. Sino ba talaga ang nasa likod mo? Anong ritual o formation ang ginamit mo? Kung hindi mo sasabihin ngayon, papatayin kita. Anong klaseng formation? At sino yung nasa likod nito? Nanay,
Ako ang napagsusumbuhan nitong pagkakataon. Lahat ito gawa ni Qin Tianqi. Ang anak ko para iligtas ako. Hanggang ngayon ay hindi pagising. So ikaw pala ang may sala sa kapatid mo. Nanay. Wala talaga ako. Kuya. Matagal ka nang nasa koma, ngayon ka lang nagising. Sabi-sabi mong mga yon, sinaad ba yon ng babaeng tinawag mong Jiangning? Sabi ba niya sa'yo yan? Kuya. Ang babaeng iyon, hindi malinaw ang pinanggalingan. Sadyang nilapitan niya si Xiao Yuyu para makalapit sa'yo. Baka nga siya ang may intensyong saktan ka, tapos ilalagay ang sisi sa akin. At may lakas ka pang magmaka ako? Teka, tarantado ka. Mas pipiliin mong maniwala sa isang babaeng walang pinagkukunan kaysa sa sarili mong nakababatang kapatid. Matandang ginang Shen, kailangan kayong maniwala kay Qin Tianqi. Sa tingin ko, si Shen Juan ang nakakita sa'yo at iniwan ang kumpanya kay Qin Tianqi. Sadyang nagkalat siya ng sismis para ma-frame si Qin Tianqi. Matandang ginang Shen, pakiusapan po namin, magpasya naman kayo. Okay na, okay na. Lahat kayo, lumabas muna. Hayaan niyo akong magpahinga. Opo, Gria Grandma, kalma lang po kayo. Sabi ko nga sa'yo, simula nang bumalik ka noon, lagi ka na lang nakameditate. Gising na si Shen Juan, pero ikaw, hindi pa rin. Gising na siya. Hindi yan possible. Bakit hindi possible? Yung babaeng kapalit niya, nagdasal sa kanya buong gabi. Nabuhay na ang tao, pero siya, nahimatay naman. Sinasabi ko sa'yo, alam na nila ngayon na ako ang may kagagawan. Sasabihin nilang gustong kitang patayin. Anong susunod na gagawin natin? Gumamit si Xiao Yuyu ng YNCF para saluhin ang kapahamakan ni Shen Juan. Isang napakagandang balita yan. Nag-alala ako kung paano ko siya makapamahalaan. Masasabi kong hindi na mabubuhay si Shen Juan ng lampas sa 3 buwan. Kung sa loob ng 3 buwan na to, maghahana siya ng ganti sa akin, ano gagawin natin? Kumuha ka uli ng isang batch ng mga pagkain ng dugo para sa akin. Ulitin kong paandarin ang ritual na formation. Si Shen Juan, hindi siya mabubuhay ng lagpas sa 3 buwan. Xiao Yuyu, kailangang sabay siyang malibing kasama niya. Hindi pa dumarating ang trahedya ni Xiao Yuyu, ngunit hindi siya magising. Pinaghinalaan ko na naubos niya ang YNCF Su. Ngayon, ay tuluyan ng nabaliktad na masamang ritual. Wala na akong hinihingi. Gusto ko lang na magising siya. Shen. Lihim naming inimbestigahan si Shen Juan. May nakarehistrong charitable rescue station sa kanyang pangalan. Tumanggap ito ng mahigit 100 tao. Pero ang ulat ng pang-araw-araw na gastusin ay tuloy-tuloy na bumababa. Ang mga taong iyon, parang nawala na parang bula. May mali dito. Suriin natin. Taa. May problema ang basement na ito. Ano? Delikado. Ito ay blood shower. Blood siya array. Kapag napinsala yan, gagising na ba si Onyao Yuyu? Tama. Ako na ang magbubukas ng palabas na bahagi ng aray. Samantalahin mo ang pagkakataon para pumasok. Si Rain ito. Sige. Bilisan nyo. Ngayon na. Hindi na ako makayanan. Sige. Sapat na sapat ang dami ng dugo ngayon. Gawin ulit agad. Siguraduhin kong mamatay si Shen Juan at Xiao Yuyu sa loob lang ng 3 buwan. Ano ba ang nangyari? Ay, hindi maganda. May gustong sirain ang aking formation. Ano? Ano ito? Qin Tianqi. Shen Juan. Nawalan ka na ng isip. Dahil sa sarili mong kasakiman, pumatay ka ng napakaraming inosente. Kung nakita mo na, sige na lang. Dahil nandito ka na, ipapasa kita sa kabilang buhay ngayon din. Di ka pa handa sa laban. Huwag magmadali. Ito na siguro ang core ng formation. Pero, paano ko ito si Rain?
Ang marka na ito, gumagalaw pa. Kayang-kaya ba nitong sirain ang core? Nakikontrol pala niya ang lakas ng formation ko. Ano? May problema. May panganib si Jiangning. Hinto. Huwag kang alis. Huwag na siyang habulin. Nasira na ang magik aray. Gagising na si Xiao Yuyu. Bakit hindi mo siya pinigilan kanina? Hahayaan mo lang ba to? Iwan ba nating masayang kagsusumika? Wala ng oras. May tatak ng pamilya Hua sa kamay niya. Hindi ko siya matitinag. Pero, 3 buwan na lang ang buhay niya ngayon. Ano ang pakialam mo sa kanya? Ngayon, Ang pinakamahalaga ay patayin mo si Liao Yu para sa akin. alisin ang aking selyo. Xiao Yuyu. Kahit magising ka man, papatayin pa rin kita ng muli. Shifi, hindi ako kumain ng ilang araw. Sobrang gutom na ako. Kakanin ko na lang to. Ayos lang yan. Mula ngayon, kung ano ang gusto mong kainin, kainin mo lang ng marami. Aking sinta na anak. Gising ka na rin. Yung chicken na to, binigay ni Nars sa labas. Nabumili nito para sa akin. Tandaan mo na bayaran mo siya ha. Sige. Shen. Dumating na ang expert team ni Matandang Ginang Shen. Inaasahan kayong pumunta na para sa paggamot. Sige. Lalabas lang ako saglit. Dapat dito na ang lugar na hinahanap natin. Shifi, sira na ang magic array. Gumaling na rin ako. Pero bakit tatay ko 3 buwan lang pa rin? Ang buhay niya? Kayang ba nilang gumalingin si tatay? Hindi yan kayang solusyonan ng modernong medisina. Ang problemang to, kapag naagaw na ang kiyun tao, hindi na ito madaling mababalik. Kailan ba talaga darating si Grand Shifu? Sobrang mahilig siya maglaro. At kung makalimutan niya to, wala na bang makakapagligtas kay tatay? Ayos lang yan, Xiao Yuyu. Huwag kang mag-alala. Ang ako sa akin ni Grand Shifu, na darating siya. May naisip akong paraan para makapag-ipon ng kiyun para kay tatay. Baka, makapagtiis siya hanggang dumating ang Grand Shifu para iligtas siya. Anong paraan? Shifu, bilis sabihin mo. Ano ba talaga ang magandang paraan? Pwede natin. Gawin ang mga mabubuting gawa sa pangalan ni tatay. Tulungan siya para mag-ipon ng kabutihan. Ganyan makakakuha siya ng mas magandang kapalaran. Tayo na, tutulungan natin si tatay ngayon. Gumawa tayong mabubuting gawa. Tabi, 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 tabi. Shifu, bakit sila? Nandito lahat? Tumingin ka sa lalaking iyon. Hindi mo ba nakikita? Parang katalon siya mula sa bubungan. Tatalon? Xiao Yuyu, ang pagligtas ng buhay ay malaking mabuting gawa. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Hoy, huwag mong gawin yan, huwag magpadala. Lalaki ka kaya mong pagtagumpayan to. Walang suliranin na hindi kaya lampasan. Bakit mo kailangang wakasan ang buhay mo? Ano ba alam mo? Wala na akong trabaho, hindi ako makahana. May malalang sakit ang magulang ko. Wala rin akong pinagkakakitaan. Paano ako makakatingin sa kanila nang may mukha? Pwede namang dahan-dahan kang maghanap ng trabaho. Pero kung mamamatay ka, sino ang mag-aalaga sa mga magulang mo? Hindi ba mas malungkot yon? Di ko mapangasiwaan ang sarili ko. Wala na akong lakas para asikasuhin sila. Ang tigas ng lupa rito. Imposible talaga. Hindi ito malambot na parang kama. Babagsak ka at mamamatay. Grabe, anong nangyayari? Patay ba ko o buhay pa? Hindi dapat ako mamatay. Galing sa taas, wala namang problema. Di ako makapaniwala na di ako namatay. Kaninong kotse to? Ilipat nga. Par, pesensya na. Aking kotse. Aking kotse. Kuya, sandali. Interesado ka bang maging bodyguard ko? Mukhang malakas ka. Mula sa ganitong aas, wala namang nangyari sa'yo. Boss, kukunin mo ba ako? Naman, bibigyan kita ng 30,000 piso kada buwan. Ayos ba? Ay grabe, ayos na ayos. May trabaho na ako. Teka lang, ayos lang ako. Susunod agad ako. Ang saya naman. Ako rin, may trabaho na. May pambayad na sa gamot ni na tatay at nanay. Grabe, ang saya. Shifu, hindi na siya magnajom ba? Ngayon naman siya. Ang laki ng sweldo niya. Nakakainis pa nainggit ako. Paano siya magpapakamatay kung ganito? Tara na, tuloy na nating gawin ang mabubuting gawa. Tara.
Tingnan mo, Xiao Yuyu. Tulungan natin siyang maglakad. Gusto kong umuwi. Xiao Yuyu, Hi! tara na. Tara. Sifi, yung ginawa nating mabuting gayon, maaari ba namin ibigay kay tatay? Makakalikom ba itong maraming kiyon? Siyempre naman, ngayon araw nakagawa na tayong 17 na mabubuting gawa. Ang galing! Kaya bukas, magpapatuloy pa tayo at gagawa pang marami. Para makalikom mas maraming kiyon. Baka kaya pang maghintay si tatay hanggang dumating si Tashifu. Ishen, ito ay kakulangan ng innate na elemento. Kakahapon lang, nakapag-develop ako ng isang tincture. Kapag na-inject ito, pwede siyang bumalik. Kababuyan. Malusog naman si Jishen mula pagkabata. Walang sakit, walang kirot. Paano magiging congenital yon? May isang tungkod ako rito. May nakapaloob na intelihenteng bahagi. Lahat kayo nagsasalita ng kalokohan. Saan na ang siyentipikong pag-isip? Meron ako rito. Pinaka-advanced sa buong mundo. Isang laboratorio ng artificial na prosthesis. Basta bigyan si Jishen. Papalitan namin ng isang artificial na utak. Tiyak gagaan ang kondisyon niya. Malala ang kalagayan ni Ishen. Nagka-aksidente si Xiao Yuyu at Jiang Ning. Ano ba talaga ang nangyari? Xiao Yuyu at Jiang Ning. Gumawa sila ng mabuting gawa buong araw. Nag-ipon sila ng biyaya para sa inyo. Nang pauwi lamang kanina, saktong tinamaan ng isang malaking truck. Naging ganito ang kalagayan nila. Pero umamin na ang driver. Lasinggerong pagmamaneho. Lesenggerong pagmamaneho. Umamin. Siya sa atin mo mabuti ang driver na ito. Gusto kong malaman ang totoong utak sa likod nito. Opo, Ishen. Aalis na ako ngayon. Ay, kuya. Paano ginagamot pero na uwisa? Parang mga langgam sa mainit na kawali. Ikaw ang gumawa nito. Kuya, pwede kang kumain ng pabaya. Pero huwag mong basta-bastang sabihin ang kahit ano. Lasenggo ang driver nila. Sumuko na siya. Huwag mo akong isali sa lahat ng ito. Hindi mo pa ba alam? Sino ang nagdulot ng pinsala sa kanila? Ikaw. Ikaw, Shaxing. Nagdudulot ka lang ng kapahamakan sa mga malalapit sa'yo, na sila'y nandito ngayon, dahil sa'yo yan lahat. Kaya ngayon alam mo na, sino ang kumatay sa kanila. Gago ka. Lumayas. Walang kwenta ka, puro lakas lang. Ang yabang mo, ano? Tingnan natin kung gaano ka katagal magyabang. Lumayas. Shazing. Doktor, kumusta na? Ang matanda, hindi malubha, gising na siya. Ang bata, nanatiling walang malay. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Salamat, Doktor. Walang anuman. Nasaan si Xiao Yuyu? Hindi pa siya nagigising. Dadalhin ko muna ang tingin sa'yo. Nagkagulo tayo. Natakot ka ba? Hindi. Huwag mo na akong istorbohin pa. Alagaan mo ng mabuti ang sarili mo. Sila ang may kasalukuyang kalagayan nila ngayon. Lahat iyon ay dahil sa'yo. Pulang-pula ang paligid ng mga mata mo. Umiiyak ka ba? Hindi ako umiyak. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana kayo maging maayos na. Ako, tinanggap ko na ang kapalaran ko. Kahit sinasabi mong tinanggap mo, bakit maraming eksperto ang umiikot sa paligid mo? Shen Juan. Ako at si Xiao Yuyu.
Hindi namin hahayaang mamatay ka ng nakatingin lang. Nakakontak ko na si Shifu. Pagdating niya, may pag-asa ka pang gumaling. Sige. Naintindihan ko na. Magpahinga ka na. Baka hindi na gumising ang tatay. Kapag wala na ang tatay sa tabi mo, alagaan mo ang sarili mo. Huwag mo na pabayaan na masaktan ka muli. Shen, bakit itigil na tayo sa paggamot? Ito kasi ay ang matandang ginang Shen. Malaki ang nagastos para rito. At mga ekspertong ipinatawag pa. Ako ay isang Shakwing. Mas mabuti pang lumayo ako sa kanila. Magmanaho ka na. Sifu, bakit tayo bumalik sa ospital? Tatay, nasan? Naka-aksidente tayo. Dinala tayo rito sa ospital. Ilang araw ka nang nakahiga. Ang tatay mo, mukhang nakauwi na. Dumating na ang Tashifi. Okay na ba si tatay? Basta, hahanap ko siya. Hindi pa dumating ang Tashifu. Ang tatay mo naman, umalis siya sa ospital mag-isa. Ikaw naman, humiga ka muna ng maayos. Ikaw ngayon halos mapatay ka. Mamaya, hahanapin ko siya. Sabihan ko siyang bisitahin ka, ok ba? Ma'am. Kuya Yuyu. Jiang Ning. Hindi ko sinasadya ito. Tanging ganito lang. Ito ang pinakamainam na paraan para protektahan kayo. Bakit parang wala kang gana? Narinig ko, sabi nila nakawi ka na. Dumating si matandang ginang Shen kahapon para hanapin ako. Sabi niya gusto niyang ipakasal ako sayo. Para may maiwan na ang kanang Shen. Naisip ko, lumaki ako sa pamilya Shen mula pakabata. Inalagaan akong lola. Hindi ko pwedeng kalimutan ang kabutihan nila. Kaya pumayag ako sa kanya. Huwag kang mangarap. Hindi kita papakasalan. 3 na lang buwang buhay ang natitira sayo. Sabi ni Lola, na sana ang Shen Group ay manatili sa mga Shen bilang tagapagmana. Kaya ako ang hinanap niya. Ikaw lang ang magpapahamak sa akin. At ipipilit mong gawing biyuda ako magpakailanman dahil sayo. Oh. Gusto mo ba na si Jiang Ning ang ipapalit na maging biyuda mo? Shen Juan, Xiao Yuyu gising na. Si Qin Tianqi na walang kwenta. Kahit na tinamaan ng kotse, hindi siya namatay. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa namin? Hindi mo ba nakikita? Akala pa ni Xiao Yuyu iniisip ka pa niya. Gusto niyang tanungin bakit ka na-discharge. Ngunit hindi niya inasahan na. Nandito ka at gumagawa ng ganitong maruming bagay. Marumi. Munting babae. Huwag kang magsalitan walang kwenta. Ako ang matandang ginang Shen. Ako mismo ang pumili ng bagong misis ng Shen. Shen Juan, wala ka bang gustong ipaliwanag? Ano pa ba ang dapat kong ipaliwanag? Gising na si Xiao Yuyu. Gustong makita ka niya. Dinala ko ang mensahe. Ano ang plano mo? Bahala ka na. Hindi na kita makikita kailanman. Sobra ka na. Jiang Ning, Kuya Yuyu. Pasensya na. Sifi, ang tagal na nito na araw. Kailan darating ang tatay namin para bisitahin kami? Bibili ako ng pagkain para sa iyo. Okay ba yon? Daw hindi ako binisita ang tatayng maraming araw. Baka sobrang sakit niya? Ayaw niyang malaman ko, hindi ba? Bahala na, halos ayos na rin ako. Pupunta na ako para hanapin siyang gayon. Siguro malungkot na si Onyao Yuyu. Hindi ko alam kung naapektuhan ang sugat niya. Tatay! Bakit ka nandito?
Tatay, hindi ka naman pumupunta para bisitahin ako. Nag-alala ako sa iyo, kaya palihim akong dumating para hanapin ka. Hindi ka ba galit? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ayos na ako naman. Tatay, bakit amoy anyo ka naman? Anong pinagkakaabalahan mo nitong gahuling araw? Bakit hindi ka pumupunta para bisitahin ako? Matagal na akong hindi naliligo. Medyo marumi ako. Lumayo ka muna. Shenjuan. Huwag mong saktan si Xiao Yuyu. Ayaw na siya sa'yo. Bakit hinahanap mo pa siya? Tatay, ayaw mo na ba sa akin? Ah, ito pa naman. Ako. Paano kayo nakalabas? Ganyan na pala kaluwag ang ospital ngayon? Bumalik na kayo agad. Xiao Yuyu. Tayo na. Ayaw namin sa'yo, hindi ka responsableng tatay. Sifu, tatay ngayon, talaga bang ayaw na niya sa atin? Xiao Yuyu, tandaan mo. Hindi na siya ang ayaw sa atin. Tayo na ang alis sa kanya. Sifu, huwag mo nang galitin si tatay. May pinagdadaanan talaga siya. Hindi siya karapat-dapat maging tatay mo. Hindi siya karapat-dapat na pagbutihin natin. Xiao Yuyu, huwag kang mag-alala. Bilang Shifu, ipinapangako ko sa'yo. Bilang Shifu, tutulungan kitang maghanap ng isa. Na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Isang tao na 10,000 beses na mas malakas ang magiging tatay mo. Okay ba? Ayokong ibang maging tatay. Gusto ko lang ang tatay ko ngayon. Xiao Yuyu, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, ha? Kagaling mo lang naman. Paano kung ginaw ka naman? Huwag kang umiyak, huwag umiyak. Huwag umiyak. Umuulan na. Dali, lumapit kayo. Kumusta po? Pahiram pong payong ninyo? Kung ipapahiram ko, ano naman ang gagamitin ko? Ikaw. Tara na, tara na. Kung ganito pa siya mababasa. Lalalang pa ang sakit ng bata. Dalhin ninyo ang payong sa kanila. Sabihin ninyo, may taong naawa sa kanila. At pinahiram ang payong. Pero, isa lang din tayong payong. Ibinigay na sa kanila. Ano na kayo ngayon? Bukod pa rito. Hindi rin po maganda ang inyong kalagayan. Kung magkasakit ulit siya, Sabi ko, dalhin mo siya, dalhin mo na. Wala nang mga paikot-ikot. kung talaga namang inaalala mo sila, bakit hindi mo na lang sila dalhin dito? At huwag mong sabihin na ikaw ang nagpadala. Sabi ko ba, ayaw mo na bang gawin to? Dalhin mo na agad. Pasensya na, Yishen. Pupunta na ako. Bini-bini. Hindi madaling mag-isa mag-alaga ng bata. Itong payong para sa'yo. Salamat. Problema sa payong, ayos na. Pero saan tayo titira? Magrenta tayong bahay. Xiao Yuyu. Tara, sumama ka kay Shifu. Sino yan? Sino yan? Bakit kumakatok pa sa ganitong oras? Pasensya na. Gusto naming umupang bahay. Di namin alam kung may paupahan kayo. Pwede ba sa 500 pesos? He, Ito lang ang pera ko. Lumayas ka. Bini-bini, bini-bini. Mukhang hirap ka mag-isa mag-alaga ng bata. O kaya, tumira ka muna ito. Pero 500 pesos lang ang pera ko. Walang problema. Manirahan muna tayo, pag-usapan mamaya. Manirahan muna tayo, seryoso ba? Maniyahan muna tayo. Halika, halika. Ipinapaupahan ko sa inyo itong kwarto. Halika, halika. Halika, halika. Siege, Het, Susi. Salamat ha. May susi na tayo. Salamat, boss. Salamat, boss. Yaman na, yaman na, yaman na. Ikaw naman. Buo ang puso mo tingin sa tatay mo. Hindi ka man lang tumutulong. Halos mamatay na tayong nagugutom. Tama na ang pagsusula. Kung talagang gusto mo, na makita ulit ang tatay mo. Kailangan mo nang siguraduhin na hindi tayo mamamatay sa gutom. Ganito, bukas sasama ka sa akin sa pwesto. Babalik tayo sa dati nating hanap buhay. sige.
Magbabasa at magsasabing kapalaran. Kung hindi totoo, walang bayad. Tara na, huwag palampasin. Gwapo! Gusto mong magpatotoo? Gusto mong malaman ang tungkol sa pag-ibig? O sa karera mo naman? Ah. May anak ka na pala. Mukhang hindi na kailangan pag-ibig ang kapalaran. Tutulungan ko kayong tingnan ang career nyo. Hindi ito ang anak ko. Hindi pa ako kasal. Ah, Nawawala ang batang itong gayon. Kung talaga kang may bisa, hanapin mo kung nasaan ang mga magulang niya. Xiao Yu. Gamitin mo ang YNCA Su. At tawagin mo na lang ang mga magulang niya para sunduin. Shifi, hindi ko rin mahanap si tatay. Paano tayo hahanapin ibang taong tatay nila? Hindi raw gustong mga magulang niya. Wala ring tagapag-alaga na magbabalik sa kanya. Nakakabaliw ka naman, anak. Bakit ka naman nakadad dito? Ara, uwi na tayo. Talaga namang may bisa ka dito. Gusto mo ba dagdag bayad? Tingnan mo para sa akin. Kumusta naman ang love life ko? Walang problema. Sa usaping pag-ibig, maghintay ka pa ang 3 o 5 taon. Mas may namunang pagtuunan mo muna ang career. Kapag maayos na ang trabaho mo, darating din ang pag-ibig. Pero hindi naman kailangan gawing komplikado. Sa tingin ko, okay ka na naman. Okay, maging girlfriend mo na lang ako. Nagtitinda lang ako ng palabas. Hindi ako nagbebenta ng sarili. Ha? Tayo ba? Alagang hindi bagay. Asensya na. Hindi bagay. Asensya. Huwag kang alis. Bakit may bata siya sa stall habang nanghuhula? Kaya nakakatagpo pa ng mga bastos. Bantayan mo si Jiangning para sa akin. Sa stall niya, walang lalaking papapasok. Naintindihan mo? At isa pa. Nabasa siya kahapon at nagkasipon. Bumili ka ng gamot. Huwag magtago, Shenjuan. Alam ko, ikaw yun. Alam ko, nag-aalala lang ako. Kayo kahapon nabasa at nagkasipon. Kaya nagdala ng gamot. Hindi ka naman nasa bahay. Maghanda ka na lang sa kasal mo. Bakit ka pa dumarating dito? Gusto ko lang malaman. Kung gumaling na ba ang sugat ni Oyaw Yuyu? Wala na siguro siyang panganib sa buhay, di ba? Bakit ka sumusunod sa akin? May sobra ka bang oras? Ako? Tinaboy mo na si Xiao Yuyu. Pinalayas mo siya sa pamilya Shen. Ngayon magpapakatatay ka pa? Kanino mo ito ipinapakita? Kung gayon, hindi mo na siya kinikilala. Bakit mo pa siya alalain? Ang dahilan ng ginawa ko. Hindi maintindihan ng iba. Hindi mo pa ba naintindihan? Hindi ko maintindihan. Ayoko ring maintindihan. Kung putol na talaga. Huwag ka na muling maghanap sa amin. AMEA. Nakakahiya kang lalaki. Sana ba'y inakala mo? Hindi ka na magtatagal? Ayaw mong pasanin si Xiao Yuyu? Kaya, inalis mo siya sa pamilya Shen? Meron ding ibang dahilan. Talaga bang iniisip mo na? Si Xiao Yuyu kapag kasama mo. Laging napapahamak? Kaya para protektahan siya. Inilayo mo siya. Tinulak mo ng malayo. Dati akala ko yako lang mag-isa. Kahit mamatay, wala nang pakialam. Pero pagdating ninyo ng Xiao Yuyu, kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko hahayaan na makita ko kayong mawi sa kapalaran ng ina ko. Paano naman ako naging pinakamahalaga? Baka tama nga ang sinasabi nila. Baka ipinanganak akong Shakwing. Ang mga tao sa paligid ko, lagi silang nagkakaroon ng sakuna. TSK! Huwag kang makinig sa mga kalokohan nila. Hindi ka naman isang shaksing. Ang dahilan kung bakit malas ka, ay dahil ninakaw nila ang iyong kapalaran. Lahat nila. Hindi ito kasalanan mo. Tutulungan ka namin ni Xiao Yuyu. Kahit na mataas ang antas ng shifu mo, hindi mo pwedeng siguraduhin. Natiyak niyang may liligtas ka. Tama ba? Ito. Para iligtas ako. Naghanap kayo ng tulong at gumawa ng mabubuting gawa. Tapos nabundol pa kayong kotse. Ako na nga ang ganito na. Ayaw kong may mangyari pa sa inyo. Pag nagising sa Onyaw Yuyu, mabubura niya ng dahan-dahan ang imahe ko bilang masamang tatay. Huwag kang maging sobrang negatibo, okay? Kahit, hindi ako sigurado kung si Shifu ay 100% makakaligtas sa iyo. Pero kung hihintayin natin siya, may pag-asa ka pa. Sige, tama na ang usapang iyan.
Sa totoo lang, dumating ako para ibigay ito sa iyo. Ito. Ito nung namatay ang nanay ko. Ipinagkaloob mo ito sa akin. Sa mga taong ito, hinihikayat ko pa rin itong itago. Kailan mo nga ba? Ako nakilala? Noong una kitang nakita, nakaalala na kita agad. Naligtas mo ang buhay ko. Paano ko kaagad kang makakalimutan? Sa totoo lang. Matagal na rin kitang nakikilala. Sasabihin ko na lang, may tadhana tayo. Huwag kang mag-alala. Kung nailigtas kita minsan, muling maliligtas kita. Hindi ka papayagang magsalita ng mga nakakainip na bagay. Huwag mo kaming itaboy ni Xiao Yuyu ng malayo. Naririnig mo ba ako? Pero ako naman, Hindi maganda ang nangyayari. May pumasok sa loob ng bahay. Delikado si Xiao Yuyu. Tatay, ayos ka lang ba? Ang kanyang talisman, pinipigilan ang aking mga ritual. Katulad ng mga umatake sa atin noong una. Ipinadala yan ni Qin Chanqi. Kuya Yuyu, huwag kang gumalaw. Bitawan mo siya. May nagbayad para patayin ang batang ito. Ngayon, tutuluyang papatayin ko siya. Sandali. Bitawan mo siya. Magkano binayaran ka ni Quintianki? Bibigyan kita ng 10 beses pa. Pakiusap. Kami, mga kontratistang mamamatay, walang hiya. Kailangang mamatay siya ngayon. Tingnan ninyong mabuti ang anak ninyo. Baka nga, ito na ang huling tingin ninyo. tatay, huwag kang mag-alala. Pinangako ko na poprotektahan ko ang sarili ko. Para hindi ka mag-alala, tatay. Hindi ako masasaktan masamang tiyong ito. Ang batang ito, ang bait naman. Bago mamatay, alam pa niyang huwag pilitin ang ama. Sayang. Malapit na siyang mamatay. Tiyo, ang talas ng kutsilyo mo. Paghiwain ko lang ang leg ko. May iwan ang isang, mahaba at malalim na bakas ng dugo. Alam mo pala ang lahat. Kaya huwag kang mag-alala. Isang hiwa lang. Matatapos ka agad. Xiao Yuyu, Anong nangyayari? Ano ba ang kwento ng kutsilyong iyon? Hindi ito possible. Tiyo, huwag mo akong kamuting gamit ang kutsilyo. Kinakahiya ko. Kutsilyo ko. Hindi pwedeng mangyari. Bakit ganyan? Xiao Yuyu, ayos ka lang ba? Kuya Yuyu, okay ka ba? Tatay, totoong sinunod ko ang sinabi mo. Wala akong ginawa para mag-alala ka. Sabihin mo, si Quintianki ba ang nagpadala sa'yo? Hinahanap mo ang kamatayan. Maluwag itong pintuan. Pwede kang tumakbo doon agad. Nakahuli na namin siya sa ginagawa niya. Dadali tayo kay Qin Chanqi at haharapin siya. Hindi ako sasama kahit mamatay ako. Magpapakamatay ako sa pag-inong lason. May prinsipyo ang pala ka ha. Bumabagtas ako sa Jianghu. Dangal ang nangingibabaw. Kahit pumalya ang misyon. Hindi ako kailanman magtataksil. Itong lason, alaga bang ganito kalakas? Aba, ang cute mo. Ibalik mo ang gamot sa akin. Ingatan mo ang pananalita mo. Talagang lason ito. Hindi ito candy. Huwag mo talaga ilagay sa bibig. Mamamatay ka. Sige, ikaw na ang kumain yan. Itong lason. Gawa ito mula sa daan-daang lason na insekto. Bakit matamis ito? Candy para sa mga bata. Siyempre, matamis nga. Ang cute. Nilalaro mo ako. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang totoo mula sa akin. Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para harapin ka. Ito ang sumpang totoong salita. Ang sinumang mapapailalim sa sumpang ito ay pwedeng magsabi lang ang katotohanan. Mas mabuti kang magpakabait. Sumama ka sa amin at ipaliwanag ng malinaw. May problema, Yishen. Nasa press conference sina Yikin at ang mga kasama niya. Iinanunsyo nilang siya ang magmamana ng kumpanya. Ang peacock bracelet. Kontrolado na nito ang isip ni matandang ginang Shen. Pagbukas ng press conference. Tapos na ang desisyon. Shen Juan. Hindi ka na makabangon, Shen Juan. Mga panauhin. Gayon, anyayahan namin, ang chairman ng Shen Group, matandang ginang Shen, upang mag-anunsyo ng isang mahalagang appointment. Ngayon, ako'y mag-anunsyo.
Kim Chan-ki. ay magiging tagapagmana ng Shen Group. Kim Chan-ki ay magiging tagapagmana ng Shen Group. Hayaan nating magsalita ang kontratistang mamamatay. Anong gagawain ang ginawa mo? Walang kwenta, nahuli siyang buhay. Tatay, may problema si Great-Grandma. Katatapos lang iyan inihayag ni Maandang Ginang Shen. Ako ang tagapagmana ng kumpanya. Huli na ang sabi ninyo. Mga miyembro ng board. Hindi maganda ang pakiramdam ni matandang Ginang Shen. Dadalahin ko muna siya para magpahinga. Lola. Ako si Shen Juan. Anong ginawa ninyo sa kanya? Bitawan ninyo ang lola ko. Anak na Suwail. Wala kang karapatang magsalita rito. Lola, gising ka. Ikaw, manloloko. Anong ginawa mo kay matandang Ginang Shen? Nasusuklay si matandang Ginang Shen. Tinulungan ni Shifu alisin ang Shaiki ni Great-Grandma. May mapaminsalang bagay sa katawan ni Great-Grandma. Kinakontrol siyang iba. Tumahimik ka, maliit na babae. Si inyo nga, ikaw at si Shifu mo. Nagtulungan kayong saktan ng lola ko. Nakita naman ng lahat. At ngayon inaakusahan ninyo ako. Ikaw ang nagsisinungaling para makuha ang tagapagmana ng kumpanya. Ilang maruruming gawain ang tinago ninyo? Alam na namin lahat. At hindi ka pa rin naamin? Amin ng ano? Anong nagawa ko? Mayroon ba kayong ebidensya? Sige. Ito ang testamento na pirmado mismo ng lola. May selyo pa ng kumpanya. At sariling lagda ng lola. Malinaw na nakasaad dito na ako, si Shen Juan, ang tagapagmana ng kumpanya. Kung hindi ninyo na-control ang lola, paano niya maipapamana ang kumpanya sa inyo? Totoo nga, kamay ni matandang Ginang Shen ang sulat. Paano nangyari to? Tungkol sa pagpaslang ninyo sa anak kong babae. Ipapadala ko sila sa pulisya. Sila ang bahala roon. Pekto. Ikaw ang nagpeke nito. Tawag ninyo. Dalhin ninyo sina Kim Chan-ki at ang kontratistang mamamatay. Sabay na sa istasyon ng pulis. Shen Juan. Wala pa akong natalo. Salot. Ikaw, ay kado mong ipoproseso pati ang sariling kapatid mo. Kung nagkamali siya, dapat managot siya. Walang makakahadlang sa akin. Kung siya'y ituturing na wanted, mas malala ang magiging kahihinatnan. Shen Juan, napakasinis at mapanukso mo. Kaya hindi ka magtatagal. Mga tao, dalhin ninyo ang dalawang ito sa istasyon ng pulis. Ikaw, Umalis ka. Wala akong kinalaman dito. Ikaw ay anak ng Shen. Ang lahat ng pagmamay-ari ng Shen, dapat ay ikaw ang magmamana. Ngunit ngayon, ang kalagayan ng iyong katawan. Kailangan niyong mag-isip ng ibang plano. Hindi ko pa kakasalan si Su Wanyu. Mayroon na akong kasyahan. Lola, walang problema ang katawan ni Shen Juan. Kung alaga po kayong nag-aalala, ako, handang magpakasal kay Shen Juan. Seryoso ako. Nako, iyak kasiyahan ako niyan. Lola, nandito kami ni Xiao Yuyo. Wala nang magiging problema kay Shen Juan. Ipinapangako ko ako ang magiging gantya. Ano pa ang kinababahala ninyo? Kung ganon nga. Lola, maghintay na lang kayo ng payapa. Kayo naman, magmadali kayo ha. Hayaan ninyo akong humawak ng apo ko. Ayos, mulang gayon, makakasama ko na sina Shifu at Tatay. Magkakasama na tayo magpakailanman. Kanina. Ginawa ko yan para sa kalusugan ni Lola. Sinabi ko yan ng sinasadya lamang. Walang iba ang ibig sabihin. Huwag kang magkamali. At saka, kung sinabi kong gagaling ka, tiyak gagaling ka. Hindi ako nagkamali. May tiwala ako sa iyo. Shen Juan, Tatay, Hindi mamamatay si Tatay. Ililigtas ko si Tatay. Tatay! hindi pwede, Xiao Yuyo. Kung gagawin mo yan, hindi mo siya maliligtas. Mapapahamak ka pa. Wala akong pakialam. Gagawin ko, ililigtas ko si Tatay. Tatay! Ito ay isang sumpang nagpapatahimik. hahaha.
Disipulo, ang tagal nating hindi nagkita. Tingnan ka naman, mukha kang pagod na pagod. Shifu, Ikaw, pasaway na maliit na iyan. Kung hindi dahil dumating ang Tashifu sa oras, ikaw talaga. Muli kang magdudulot na malaking gulo. Tashifi, bakit ngayon ka lang dumating? Mamatay na si tatay. Dali, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko. Hindi ko inakala. Bilang Shifu, naglakbay ako sa buong mundo para maghana. At nako, nasa tabi mo pala siya. Tadhana. Talagang tadhana. Hahaha. ay Shifu. Huwag kang magpatense, sabihin mo na. Dali, sabihin mo na. Paano mo siya ililigtas? Dati, wala nang kapalaran si tatay. Wala na siyang pag-asa. Buti na lang nandito si Xiao Yuyu. May pag-asa na siya. Kaya, iligtas ninyo siya. Huwag kayong mag-alala, panoorin ninyo. Tashifi, ganito lang ba, ok na? Hahaha. Tingnan mo. Xiao Yuyu. Anong nangyari sa akin? Gumising si tatay. Ayos. Alam ko, Tashifu ang pinakamagaling sa buong mundo. Pinakamagaling na tao. Ikaw ah. Hahaha.